Pananagutan yung dalawa magkasama sila kung ano man yung pananagutan nila dun sa worker. So meaning, ang mga agencies dito ay pwedeng idemanda ng mga employees. Actually, Kung may problema. Hindi naman kailangan pumunta kaagad sa demandahan eh. Yun. Napag-uusapan naman ang lahat eh. Basta lang nasa maayos na pag-uusap. At ang pinapaalala nga sa mga worker, kapag galit kang nakipag-usap, galit din yung sasagot. Oo. So, syempre lahat naman yan na pag-uusapan, nakukuha sa usapan. Pero kung talagang makikita nating agrabyado yung worker at hindi sila na susuportahan o naasikaso ng kanilang mga agency, may pagkakataon at may karapatang magreklamo dahil nga dun sa joint and solidary liabilities na yun. Do you handle cases? Under cases. Nag-handle kami ng mga cases. Okay. Oo. So, yun yung isa. So, saan ba matatagpuan ang ating opisina? Ang kaibigan ay nasa Room B, Bangalore Building, 1184, Quezon Avenue, Quezon City. Okay. Ang ating mga telephone number? Ang telephone number ay 373-6901. Yun yung telephone number ng kaibigan. Telefax na rin siya. So, kung may mga problema ang mga OFW, actually, yung mga members naman talaga namin, alam yung aming telephone number. So, tumatawag sila, pumupunta sila, kung talagang may visit. Kung talagang may mga problema sila. At yung iba naman, kahit walang problema, bumibisita. Okay, sa mga susunod po natin panahon, mga kaibigan, ay magbibigay tayo ng mga pidos and teos on the air, no? Bukod pa sa, siyempre si Doc Noni, start up lang ito. Sa susunod, magsusolo na rin yan para sa kanyang counseling on the air, no? Babalikan ko lang, Doc, yung sinasabi mo kanina, para sa kabataan, itong children. Parang ang dami-daming mga nagiging problema din ng mga anak ng OFWs. Dahil sabi mo kanina, yung iba nag-turn into drugs, maaga nagsisipag-asawa, so maraming problema para sa kabataan. Bakit na-involve yung kabataan? Dapat siguro yung asawa lang, yung naiwang asawa. Bakit kasama yung mga anak? Yun nga sabi ko sa iyo, Freya. Basically, kasi walang proper orientation tulad nga na naaalis ang magulang, walang proper endorsement, hindi alam kung saan iiwan yung pamilya, kung sa side ba ng nanay, sa side ba ng tatay, nag-aagawan, yun ang nagiging problema. Samantalang kung pagdating sa PIDOS, sinasama ang pamilya, yung mga anak na nakakaintindi na, mas madaling mareresolba natin yung mga naiwanan. Yun ang nagiging basic na problema. Kasi ang standard natin ngayon, pag ang isang OFW, nakuha na yung kontrata sa POEA o kung saan agency, siya na lang hanggang dulo, o aalis na ako pamilya, bahala na kayo dyan. So, merong talagang komplikasyon. Parang meron nagiging komplikasyon yun po. So, nagkakaroon din ng parang, sa tingin mo ba, nagre-rebelde yung mga kabataan? Well, sa tingin mo? May possibility, malaking possibility, kasi may kung tawagin tayong unconscious tsaka conscious rebellion, di ba? So, regardless ng unconscious o conscious o, nagiging rebelde ka. Kaya nga sabi sa'yo, either nag-act out ka na pupunta sa pagdadrugs o paglalayas o sa kung saang ano pang hindi maganda. Nag-asawa ng maaga. Dahil nga walang tamang gabay. Okay. Ayan po mga babayan, yan po yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod na panahon para kay Dr. Noni Gagi, ang ating psychiatrist. At sa mga susunod na panahon po, dito rin po yan sa Manila on Business on Air. Dito po sa atin sa Kakampi Online, ay magkakaroon tayo dyan, counseling on the air, sa pamamagitan po ni Miss Jem at saka ni Dr. Noni Gagi, ang isang psychiatrist at isang psychologist. Dito lamang po yan sa Kakampi Online. At siguro, Miss Gina, medyo maiksi na yung ating oras. May mga mensahe ka bang nais banggitin? May mga gusto ka bang sabihin sa ating mga babayang OFWs? Plus, yung general public, mga NGOs dito nakikinig na sa atin. So, napakalaki ng hits natin. And of course, ang GMA Online ay rin sa atin, nakalink, kaya nakukuha nila tayo. Para sa mga OFW lang, paalala ko lang, huwag sayangin yung pagkakataong ibinigay sa inyo. Kasi maraming mga Pilipinong gustong mag-abroad pero hindi makapag-abroad. Pero kung kayo ay nandiyan na, so wag sayangin yun. Magtrabaho, mag-ipon para pagbabalik ng Pilipinas, medyo yung pangarap ninyo na magandang buhay, makamta natin sa Pilipinas.
Okay, Yun kaya lang nga po. sabi nga, ang pag-abroad ay hindi biro. Oo, Kaya hindi huwag biro. sayangin ito. Mm-mm. Gawin ang lahat ng paraan para makatapos ng trabaho, di ba? Yes, ma'am. Oo. Mm. At sige, sa isang banda naman, thank you very much sa'yo. Yan po Thank si you Miss. din. Siya po ang Education Program Officer ng kaibigan ng OFW o ng OCWs. Walang iba kundi si Miss Gina Espinosa. At ngayon, balikan naman natin si Dr. Naoni Gagi. Doc Noni, meron ka bang mga mensahe na nais ipaabot sa ating mga kababayan? At kung may mga problemang kinakaharap at gusto ka nilang makausap, saan ba tayo pwede? Dito na rin siguro, no? Siyempre, alam mo nila kung saan ako hahanapin, siyempre sa'yo, dito sa ating istasyon. At sana, hindi lang sa mga OFW, sana medyo magbago na rin ang gobyerno natin na sana wag encourage ng mga OFW dahil lang kumikita sila. Sana naman mas pagtuunan nila ang mga programa natin dito na hindi aalis ang OFW pero kumikita, di ba? Para masaya rin tayo rito in time. Okay, thank you very much sa inyong lahat. At ngayon ay sa mga susunod pong panahon, makakasama natin sila palagian at magkakaroon sila ng mga time slot dito sa bandang binahan ng panahon, October. At iba't ibang makakasama natin yan. Andyan ang Kalungan Center Foundation, nandyan ang PNGOC, sa larangan po naman ng pagmamaneho o pagmamanage ng inyong family planning, nandyan po ang The Forum for Family Planning and Development. Walang iba kundi si Yusek Ben De Leon. Okay, thank you very much po sa inyo.